Kung gusto mong maging effective yung pagtuturo mo ng reading sa anak mo, and sometimes yung anak natin mas naniniwala pa sa teacher, 'di ba? Kaysa sa'yo, which is kailangan sana na ikaw na magulang is nakakapagturo din kasi mas magiging effective yung reading kung may review sa bahay. Parang magkasama si teacher at parent para mas maging effective at mas maging magaling yung bata. Naniniwala kasi ako na dapat ay hindi lang strategy yung itinuturo natin sa bata, technique. There is one thing na nawawala sa isang magulang or isang that moment na napagtuturo ng reading na effective sana siya, pero ang nangyayari is hindi natin to nagagamit effectively na meron na sa atin. And that is one thing na idea na gusto kong ibigay sa inyo is yung sinasabi nating time. Para mas maintindihan nyo ako, back in the days, millennial po tayo kung hindi nahalata lang, no? And my mom is a baby boomer. And alam mo yung time na partidor kasi siya nagkakatay ng baboy. Sabi niya sa akin, pag uwi na ako galing sa bayan, alas 5 para galing sa school, sabi niya, i-close niya yung tindahan, i-close niya yung negosyo niya kasi titinda siya ng karne ng baboy pero sa amin ng baryo lang yun, no? Ititigil niya daw yun, i-close niya daw at magluluto na siya ng pagkain namin panggabihan at exactly 7 o'clock in the evening, ang gagawin niya until 10 p.m. Walang oras-oras sa amin nun. Matapang ang nanay ko. Alam mo yung alam mo, maintindihan niyo ako na tainakan mo lumaban, tiklop ka, kasi pag silang nagalit, makinig ka lang. That's the time. 7 to 10 p.m. Kaya siguro hindi ako lumaki, no? Maliit na lang talaga ako. Pero, ang effect sa akin na yun is, ilang taon, until my grade 5, naging disiplinado ako dun sa yung pag-aral, yung time blocking. So, hinahanap-hanap ngayon yung katawan ko, yung ganung oras. Now, what is the effect of this one in reading? Ang mangyayari dyan, if maglalaan ka ng 30 minutes sa anak mo, effective, yun lang, dun lang, sa time na yun, mag-aaral kayo, no distraction. Dapat siguraduhin mo rin ni isang parent na pag nagturo ka, yung time blocking na yun is time blocking. Time is time or time block is time blocking. Pag nagturo ka, ibig sabihin is in that moment, present ka. Hindi nagsi-cellphone ka. Kasi, naniniwala ako, di ba, mayroong mga parents sa school na nagsasabi sa akin na, teacher, ma'am, naging effective nga yung pagtuturo ko, kaya nga, sa kanya, ganito, yung hindi mo tinurong strategy, hindi ko tinurong strategy na bilang isang teacher, pero naging effective siya kasi in that moment, naglaan sila ng oras, is present yung magulang. He is listening or she is listening to the child kung anong kailangan ng bata. Hindi kasi pag umupo na kayo, wag mong i-expect na magagrabs niya agad yung itinuturo mo. Remember, reading is a skill. Para siyang music na paulit-ulit-ulit mong gagawin. So, time of bonding nyo na mag-ina or mag-ate or magtatay, ibigay mo yung time na yun, nakalaan. Hindi yung, sometimes, sasabihin nila habang nagluluto, habang may ginagawa, pero you cannot see, you cannot listen, you cannot observe kung ano dapat yung ibibigay mo sa kanya. It's not about the workbook, it's not about the worksheets, it's about the emotion or yung loving moment na nagbabanding kayo kasi alam mong kailangan niya. So that time is you live on the present. Kaya nga sinasabi nila, live on the present, walang distraction, walang TV, kayo lang na dalawa. And lalabas yung strategy, technique dun sa itinuturo mo na wala dun sa itinuro ni teacher. And I believe in that kasi marami na akong narinig ni story na ganyan. And tandaan mo, pag yung time na yon is
maglaan ka ng oras. Sa una, medyo mahirap. Pero sabi nila na 10 to 21 days na diretso. 10 to 21 days na diretso or 14 days, I should say, basta yung block na yun, yung time na yun, until kunin mo yung loob, huwag kang magagalit agad pag hindi niya nakuha, pag yung isang letter hindi niya nakuha, 2 letters hindi niya na-blend. Be patient until kahit pagod ka na, darating ang oras or time, no, araw na, kahit pagod ka na, sasabihin niya, Mami, di ba reading time natin? Siguraduhin nyo lang pag humarap kayo sa bata, hindi kayo galit. Pagod man kayo, pero siguraduhin nyo na ibibigay nyo yung oras sa kanya. And, alam mo that time kung anong ituturo na sa kanya. Kasi bumili ka ng workbook, bumili ka ng worksheets, alam mo nang sunod-sunod. Balikan ang dapat balikan, huwag mamadaliin. Kung kailangan mo ng 5 sessions sa anak mo sa time na yon, tanungin mo yung teacher niya kung anong kailangan niya para hindi ka rin nanguhula, para effective. Tanungin mo kung may tutor siya, tanungin mo kung anong kailangan mo i-follow up sa bahay. Ay, may naalala ko na nagbibigay kasi ng confidence sa bata yung pagmagaling siya sa magaling siya sa reading. Why? Meron akong student noon na papunta na sila sa abroad. Tapos nagmamadali yung magulang na, na ituruan yung anak niya sa reading. Sabi ng bata sa akin, teacher, sabi, galing pa man din mag-English ng bata. Teacher, I know all the subjects. Mataas ang grade ko, but I don't know how to read. And then yung bata, nakaganon lang. Confidence. Nahuhuli ako sabi niya, hindi naman nahuhuli sa klase. Pero, ramdam mo na walang confidence yung bata. Tapos, yung magulang din. So, nagmamadali. Pero, right after na nakabasa na siya, makikita mo na confident yung bata. Kasi naniwala ako na if naturo yung reading, yun lang alam ng bata, yung pagbasa, it follows lahat ng subjects. Mas magaling yung bata sa klase. So remember this one, parents, or remember this one, mommy, na pag nagturo ka, may time, pag sinabi mong 20 minutes, ubusin yung 20 minutes, kalmahan mo lang, be present in that moment, huwag gagalaw or siya din, be focused. Kung kailangan niya ng toys, during that time, ibigay mo. Pero gamitin mo yung toy as a bridge, stepping stone dun sa inaaral ninyo. Huwag kang hindi, bakit walang toys dito? Hindi po pwedeng ganon. Huwag tayong maging dinosaur. Kasi kung hindi siya kalmado, mararamdaman ng bata na nagmamadali ka, nagagalit ka, hindi rin po siya maging effective kahit naka-time blocking kayo. So sana nakatulong ang video na to na maging effective yung reading time nyo sa anak ninyo. And please don't forget to like, share, and subscribe. See you po on my next vlog. Paalam po muna.